Magandang araw mga kababayan. Yung nakita nyo pong video na nagbibilang, yan di umano yung delivery ng mali-malitang pera sa bahay ng mga kongresista at kasabwat sa pagnanakaw ng mga flood control project. Nakarang linggo lang, una ang nilabas po, yung pinakabago ha, yung unang nilabas ni Attorney Baligod ay yung litrato na mukhang ikakarga na yung mga mali-malita sa eroplano. So ang kasunod niyan, syempre, ito na yung video kung paano nila binibilang. Hindi pa ito kasama mga kababayan po natin sa mga nauna na pong picture or litrato na nilabas kasama doon sa mga apidabit ng mga Marines. Kasi ang sabi nga ni Atty. Baligod, marami pa yan at sobrang dami pa ng mga ebidensya mga kababayan na kanilang ilalabas. So ngayon sigurado mag-iisip sila kung paano nila ito malulusutan. Tandaan natin mga kabayan, ayon sa mga apidabit ng mga dating sundalo, of course may Marines and may hindi Marines, ay sinasabi nila, hindi lang ito, no, ay yung mga picture o mga videos, marami pa silang hawak. Ay yung iba, kagaya ng nasa mainstream media, yung mga private individual, ay hindi pa nila pinapangalanan. Kasi nga, doon lang sila muna sa mga kilala at mga politiko, which is, ang napansin natin, karamihan doon ay mga sangkot sa flood control scandal. Yung mga nakatanggap ng mga malalaking allocation at ang kanilang markado talaga sila. Dito sila markado pala talaga sa pagiging miyembro ng Quadcom, Tricom at ito ngayon, mga miyembro ng Committee on Justice. Ayan po yung marka nila. Sila yung mga sinasabing tumanggap ng mali-malitang pera. At hindi lang pala yan mali-malita yung natatanggap nila. So kung may mga maliliit lang, maliit lang para sa kanila yan, no? Yung mga hearing, kagaya ng hearing sa AJK, hearing po sa budget ni VP Sara, hearing po sa impeachment ni VP Sara, nakakatanggap sila ng medyo maliit lang. So ano lang daw, paper bag lang daw muna at sobre. So grabe, no? Pero ang laman yan, di o man yung million-million. Sinasabi pa nga 3 to 4 million ang isang paper bag. So ganyan po yung nilalaman. Kaya kung mapapansin natin mga kabayan, sila yung sobrang gigil sa impeachment ni Vice President Sara. At usaping impeachment, no, syempre gusto nila ma-eliminate yung mga Duterte. Kaya ang susunod na magiging topic natin kasama dito sa ating diskusyon ay yung tangkang pasukin gamit ang kanilang search warrant sa bahay ni Congressman Pulong Duterte. At nakaraang linggo lang may nilabas din po sila sa balita na di umano'y gusto mong i-search yung ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy. So yan ang ating mga sunod na pag-uusapan. Pero bago ang lahat, pakilike muna ng video ito. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon mga kababayan, naglabas ng official statement ang Philippine National Police at ang Davao City Police Office at dinideny yung lumabas na impormasyon na gustong pasukin ang bahay ni Congressman Pulong Duterte kasama umano kay Mayor Baste at ang Kingdom of Jesus Christ. So ito umano yung mga target. Pero nakatutok ngayon ang mga volunteers, vloggers, riders doon sa bahay ni Congressman Pulong Duterte dahil ito po yung pinaka-target umano ng sinasabing search warrant. Mantakin nyo mga kababayan natin ha. Kahit Kwaresma, kahit Holy Week, talagang hindi po sila tumitigil. Yung mga nagsasabi, bakit patuloy kayo nagbabatikos? Bakit patuloy kayo na nagsasalita ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Bakit patuloy nyo na binubuking itong si Bongbong Marcos at ang korap niya na administrasyon? Bakit patuloy kayo na bumabanat sa social media kahit Holy Week? Gago yung mga ito, no? Paano tayo hindi babanat? Kasi hindi rin naman nila tinitigilan tayong mga Pilipino. Paano tayo hindi babanat kahit Holy Week? Kasi nga, hindi rin naman sila tumitigil sa pagnanakaw kahit Holy Week. And mantakit nyo ha, sa sobrang kapraningan nila, sobrang katarantaduhan nila, kahit Holy Week, mantakin mo may plano silang i-search, no? Yung bahay ni Congressman Pulong Duterte, Basti at Kingdom of Jesus Christ. So, dinidinay nila, hindi daw totoo yung lumabas na rumors, wala daw katotohanan, at sisiguraduhin daw po ng PNP na hindi nila ito gagawin. Alam nyo, sabi nga dito ng Tatak Duterte Legacy, wala nang tiwala ang mga tao sa mga sinasabi nyo. So which is totoo mga kababayan ha,
talagang sa panahon ngayon, napakahirap magtiwala. And karugtong pa dito sa sinasabi na truma na. Kaya mismong taong bayan na lang ang pumuprotekta sa Duterte family, mas okay na alerto. And ako naman sa totoo lang mga kababayan po natin, pabor ako dyan. Mas kailangan po na maging alerto yung bawat Pilipino. Kung babalikan natin ang ginawa kay President Duterte, maraming mga impormasyon or impormasyon na lumabas na arestuhin si President Duterte. So, siyempre, DILG, Malacanang, PNP, Armed Forces of the Philippines, lahat ng mga ahensya ng gobyerno na may mandato para sa pagpapaaresto o yung sabihin na natin, yung kasabwat sa group effort sa pagpapaaresto kay President Duterte, lahat po sila nagdi-deny. Sinasabing fake yan, walang katotohanan yan. Yung sinasabi ng iwi. Diba? We will not cooperate NICC. O, anong nangyari? Diba? Nagulat ang lahat. Nung kinabukasan, may lumabas na iwan or information na talagang aarestuhin si President Duterte paglapag niya sa Terminal 3. So which is nangyari ha? Ganon din ang kay Pastor Apollo Quiboloy, yung pagpasok ni Torre sa kay Pastor Apollo Quiboloy. Ganon din sa impeachment ni Vice President Sara. Sinasabi nila hands off ang Malacanang. Sinasabi nila na hindi sila nakikialam. Kaya tama po yung narinig ko sa isang comedy bar na si BBM daw ay hindi pikon. Kahit anong banat na ng mga bashers at mga Duterte, hindi daw pikon si BBM kasi hindi siya sumasagot. Pero ang sabi ng isang comedian, tama nga, hindi siya pikon, hindi siya sumasagot. Pero nagulat na lang tayo na inaresto si Duterte. Nagulat na lang tayo na pinapa-impeach si Sara. Ngayon, ganito rin ang mangyayari. Baka magulat na lang tayo kung tayo po ay magtitiwala sa kanilang plano. At alam nyo naman, magaling po sila sa pagtatanim. No? Yung kakatanim pa lang, aanihin na. So mahirap yan. Magaling silang magtanim. Baka mamaya tataniman nila yung bahay ng mga Duterte at palabasin yung mga sinasabing makukuha nilang tanim doon ng mga illegal na kontrabando ay pagmamayari ng mga Duterte at gagamitin nila yan laban sa mga Duterte. Tandaan nyo mga kababayan natin, lumalabas na hindi sila nagtatagumpay sa impeachment against kay Vice President Sara. Ngayon pa lang nakita na po natin, mapipigure out na po natin na talagang sunog na naman sila dito sa plano ng impeachment kay Vice President Sara. Kaya naghahanap po sila ng ibang paraan para masira talaga ang mga Duterte. And siyempre may mga tanong-tanong, nakarating din kay Attorney Trixie Cruz, kung pwede po ba mag-issue ng search warrant kahit weekend, kahit Holy Week, kahit Semana Santa. Yan, sabi ni Attorney Trixie Cruz, yes. A search warrant can be served even during holidays and weekends. Its validity is only 14 days. So, 10 days validity yung search warrant. Tol, sa unang post ko pala, no, warrant of arrest yung nasabi ko. Anyway, search warrant pala yun, hindi warrant of arrest. Nagkamali lang ako, so hindi ko na nabura dahil napakaraming views. Anyway, so mga kababayan natin, wala talagang Semana Santa sa mga to. Wala talagang Holy Week or weekend sa mga demonyong ito. So, parang gusto nilang gawin ito kasi nga, walang tao. Yung tao is busy. Yung tao ay nagsisimba, nagkahanda sa panata sa Kwaresma, kaya gusto nila gawin ito. So ano pang sabi? Rest assured that the Davao City Police Office remains committed to safeguarding the community and assuring that Davao City continues to be a safe and secure place for all. For the information and guidance for the public, Police Colonel Peter Buason Madria, City Director, DCPO. Alam nyo mga bayan po natin, sa panahon kasi ngayon, kahit yung mga local police ng Davao, ay hindi na rin natin mapagkatiwalaan. Kasi galing po yan sila sa national. Yung mga local na police dyan sa Davao na talagang tapat sa serbisyo, wala na. Tinanggal na po sila dyan. Kaya yung, kahit itong police director na ito si Colonel Peter Buason Madria, so hindi pa rin nagtitiwala yung mga taga Davao, of course yung mga Duterte, hindi pa rin nagtitiwala kasi mahirap na eh. Alam naman natin yung mga siguro yung mga mababang rangko, alam natin na mahal nila si President Duterte. Pero itong mga matataas na official
Alam naman natin na malaki ang utang na loob nila kay Presidente Duterte. Nagpapasalamat sila, mahal nila si Presidente Duterte. Pero alam mo, pera yung pinag-uusapan dito. Kaya minsan, mahirap sa totoo lang magtiwala mga kababayan po natin. And tuloy-tuloy din yung pagbabantay ng ating mga kababayan. So, salamat sa mga riders, salamat sa mga vloggers, salamat sa mga volunteers. So, nandun sila nakabantay at nananatiling alerto, nananatiling nakabantay, alerto 24/7 po, palitan lang. At kahit gabi may mga riders, kagabi may mga riders din na dumating doon para magbantay. So sabi nga ni Congressman Pulong, wag nyo nang bantayan, wag na kayong magbantay. Kasi pwede naman kayo ipapatawag anytime kung kinakailangan at kung may mga bagong update patungkol po sa search warrant na gagawin sa kanyang bahay. Pero alam nyo, hindi talaga mapipigilan ng mga Duterte supporters na magbantay. Kahit ayaw pa ni Kong Pulong, no? Talagang nagbabantay pa rin sila mga kababayan natin. Ito yung video. Dumating yung mga Duterte riders. Anorin natin to. So yan sila mga kababayan po natin So patuloy na nagbabantay. So ito pala yung video na ito ay galing kay Boss Mel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, nakapalo, pakisubscribe na lang kay Boss Mel. So ayan po, volunteers yan, palitan lang mga kababayan natin. Hindi na yan sila dyan umaalis, 24/7 po silang nagbabantay. And syempre yung mga riders ng Mindanao, Duterte riders from Mindanao, from Davao. At yung pagkakalam ko, marami pang pupunta dyan ngayong weekend para patuloy na magmanman, magbantay sa mga galaw dyan sa bahay ni Kong Pulong. And siguro kay Mayor Baste din sa QOGC. So patuloy din po sila na nagbabantay siguro. Pero ang focus ngayon ay dito po sa bahay ni Kong Pulong kasi mukhang ito yung kanilang main target. Kasi nakarang araw lang, nakita nyo naman kung paano banatan, di ba? Ni Kong Pulong itong si Bongbong Marcos. Na walang ligasya. Totoo naman na walang ligasya itong si Bongbong Marcos. Puro lang salita. Puro lang pagyayabang yung ligasya ni Bongbong Marcos. So, nagalit sila, napiko na naman sila. Ngayon, no? Nambubuli na naman sila. At target na naman nila si Kong Pulong Duterte. At sigurado mga kababayan natin, pagbalik ni Claire Castro o si Claire Castro, magbablog na naman ito, magsasalita na naman ito. Sasabihin niya na hindi totoo yan. Sasabihin niya na fake news na naman yan. Pero kaya na sinasabi natin, kahit dinideny ng PNP, kinakailangan pa rin natin makasigurado. Mahirap. Traidor yung mga kalaban natin ngayon. So, yan po yung ating update. Maraming salamat and hopefully, safe ang lahat sa mga nagta-travel. Ingat po kayo. God bless po sa inyo lahat mga kabayan.